Ano bang topic natin last Sunday? Hello, good morning. Parang gising na ba kayo? Gising na? Ano bang topic natin? Tapikin mo muna yung katabi mo, mukhang tulog pa. Tapik, konti lang. Yan, gising na. So, ang tema po natin this month is, ano po? God's blessing. Ano itsura ng God's blessing? Ano itsura? Okay, when the Lord bless, He make you poor. Tama? He make you what? Rich. Pag ikaw pinagpala ng Diyos, kasali yung pagyaman. Okay? Pero yung word na bless, hindi yan mayaman. Ang word na bless sa Bible ay masaya. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo mukha. Pag yan may pera, pero sambako lang mukha, hindi yan bless. Hindi yan bless. Dahil ang tunay na bless, masaya. Kahit wala kang pera, pag bless ka, masaya ka. Okay? Pero ang tunay na bless, hindi lang masaya, kasi maraming masaya na walang pera, natutulog sa karsada, kumakain ng ganon, di ba? May mga tililing yon, masaya yon. Pero hindi yan ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin, pag pinagpala ka ng Diyos, masaya ka, may pera ka pa. So pag pinagpala ka ng Diyos, yayaman ka. Sabi mo sa katabi mo, yayaman ka. Masaya ka pa. Okay? Ngayon, pag ikaw yung mayaman, tapos sangkaterba ang problema mo, pag ikaw may pera, pero sangkaterba ang mga consumption mo, may sorrow ka. Magtanong ka na ngayon kung yan ba talaga blessing na galing kay Lord. Away kayo ng away dahil mainit ang ulo niyong dalawang mag-asawa dahil stress, pagod. Ewan ko kung blessing talaga ni Lord yan. Hindi ka na nakakapag-church. Yung mga obligation mo kay Lord, di mo na natutugunan. May pera ka, pero ang gulo nyo. Blessing pa ba ang tawag dyan? Blessing pa? According to the verse na binasa natin, pag ang blessing ay kay Lord, walang gulo. Walang sorrow. Okay? Sabi mo sa katabi mo, walang sorrow. Kaya pag tayo nag-aaway na, dahil sa pera, hindi na blessing ang tawag dyan. Ang number one pinag-aawayan ng mag-asawa is pera. Okay? Pera. Kaya pag pinag-awayan na yung pera, hindi na yan pagpapala. Sumpa na yan. Sabi mo sa katabi mo, sumpa na. Okay? Ngayon, last Sunday, ang pinag-aralan natin, paano yung blessing ni Lord makukuha natin. Kasi sa Bible, kahit sa'yo na yan, pero hindi mo pa nakukuha sa iyong kamay, kailangan may effort kang gagalawin. May gagawin ka, okay? Kailangan mong, kunyari, yung promised land, binigay na ni Lord sa Israel yan. Pero ang sabi ni Lord sa kanila, sakupin nyo, kunin nyo, talunin nyo yung mga higante ron. So yung blessing natin na galing kay Lord, atin yan. May pangalan nyo yan. Pero wala pa yan sa kamay mo. Tingnan mo yung kamay niya, nandyan na ba? Wala pa yan sa kamay mo, pero nasa iyo yan. Kailangan mong kunin, kailangan mong damputin. Ngayon, paano natin makukuha? Ang una nating topic last Sunday, paano daw? Put God first. Okay. Ano itsura nun? Ano itsura ng put God first? Inaral natin last Sunday, pag inuna mo ang Diyos, hindi ka nagwo-worry. Hindi ka nagwo-worry sa future mo. Okay? Hindi ka nagwo-worry sa kakainin mo, susuot mo, kung ano man. Kung inuuna mo si Lord. So ano itsura ng pag-una kay Lord? How you will illustrate or explain na ganito yung itsura ng pag-una kay Lord? Paano po? Seek the kingdom, paano yun? Anong ginagawa mo pag inuuna mo si Lord? Ha? Common
na ginagawa natin at tinuturo sa atin ever since, pag ikaw believer, dapat pagising mo sa umaga, nagpipray ka kay Lord, kinakausap mo siya. Inuuna mo siya. Pag ikaw believer, nagpipray ka at nagbabasa ng Bible tuwing umaga, araw-araw. Sino ginagawa yan? Parang kalahati lang Araw-araw, kung believer ka. Okay? Bible reading, prayer, and then, uma-attend ka ng Sunday pag believer ka. Nandito ba kayo? Taas ang kamay naman nandito. Siyempre naman, nandiyan kayo no? So, pag believer ka, yung tatlo na yan, basic, pero pag disciple ka, pag follower ka, anong ginagawa? Para masabi mong inuuna mo si Lord. So, meron ka ng Bible reading every day, may prayer ka na every day. So, may Sunday ka na, ano pa idadagdag mo? Pag follower ka, may Bible study ka na, may prayer meeting ka pa, may discipleship ka pa. So, ang believer at ang follower magkaiba. Pero, pareha sila ng pupuntahan kung mag-grow sila. Ngayon, kung ikaw hindi sumusunod sa panuntunan na to, walang magagawa si pastor o kahit si Lord para kapagpalain. Dahil kinandaduhan mo ang pintuan ng pagpapala sa loob, ikaw ang nag-lock. Kahit gusto kang pagpalain ni Lord, hindi niya mabuksan ang pinto kasi nasa loob ang lock, ikaw nag-lock, hindi ka sumusunod. Hindi ka sumusunod. Ngayon, pag ikaw hindi sumusunod, naunahin ng Panginoon, may Bible study ka, ituturo mo sa kanila, ano? Ano? Ikaw nga hindi sumusunod Palagay mo, matuturo mo yung hindi mo ginagawa? Hindi, di ba? So ngayon, sinarahan mo yung pinto ng pagpapala sa iyo at sa pamilya mo, kasama na yung Bible study mo. Kasi yung example mo ng hindi pagsunod na unahin ng Panginoon, mas ginagaya yung nakikita kaysa sa sinasabi. Mas ginagaya ang ginagawa kaysa sinasalita. Okay? So ngayon, mga Bible study leader, ang goal nyo ay hindi lang magbukas ng Bible study at pag nagsawa ay magsara. Ang goal nyo sa Bible study, itong mga believer na to, unahin ang Panginoon. At maging follower sila. Maging disciple. So ang disciple, sumusunod sa leader nila, ginagaya. Hindi yung sinasabi, yung ginagawa. Imitation, yun yung tinuturo sa discipleship. So, pag hindi nyo na ituro na unahin si Lord, sinarhan nyo ang blessing sa kanila. Pag yan naghirap at utang ng utang sa inyo, kasalanan nyo yan. Sabi mo sa katabi mo, kasalanan mo. At dito, sa church, pinagbabawal po natin ang mangutang at magpautang. Dahil pag nangutang at di nakabayad, hindi na yan nagsisimba. Hello, walang pipiyok para hindi tayo magkabistuhan dito. Walang pipiyok. Hindi na yung sisimba. Kaya dito ang ginagawa natin, kung talagang emergency at nangangailangan, tinutulungan sa abot ng makakaya at sa luwag ng bulsa na pag nawalat di na sinole, hindi ka masasaktan. Yun po yung ginagawa natin dito. Kasi nasisira ang relationship sa utangan. At kung sumusunod ka na unahin ng Diyos, wala pong mangungutang dito. Ang pangako ng Biblia, hindi ka mangungutang, ikaw pang magpapautang at walang nangungutang na taga-Juya. Wala. Kung may papautangin ka, tagalabas. Okay? So, bawat Bible study leader, ituro nyo to. Unahin nyo si Lord. Hindi yung kada kibot ng Bible study member mo, pre, meron ba tayo dyan? Mare, baka naman. Hindi ganon. Ituro nyo kay Lord, unahin mo si Lord. Anong pangako niya sa Matthew 6:33? Pag inuna mo siya, lahat ng kailangan mo, ibibigay sa'yo. Walang kulang. Kaya pag tinuro nyo, ayaw pa rin sumunod, ay yung mga taong ayaw sumunod, hindi tinutulungan yan. Hello? Huwag kayong tumulong sa matitigas ang ulo. Huwag
Gayon tumulong sa mga ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Kasi kahit ang Diyos walang magagawa sa kanila, ayaw nilang sumunod. Nilak nila ang pintuan ng pagpapala, hindi sa labas, sa loob. Sa loob. Naalala ko yung kwento. Di ba po ako nag-preach, nagre-revolution pa lang. Napainit ko pala yung makina ng krudo. Merong isang bata, nakita niya yung paru-paro, napalabas sa kukon. Lumabas yung kalahati, 1/4 nung pakpak lumabas. Nag-i-struggle yung paru-paro, yung dating caterpillar na magiging paru-paro na. So nakita nung bata. Sabi niya, kawawa naman itong paru-paro, hindi makalabas. Tulungan ko nga. So anong ginawa niyang tulong? Kumuha ng blade, hiniwa yung kukon, at nung nahiwa niya yung kukon, nakita niya sa loob, yung paru-paro, 1/4 lang talaga yung pakpak, hindi pa buo. So anong nangyari doon sa paru-paro, half paru-paro, half caterpillar? Ano nangyari? Nangyari? Mabubuhay, mamatay? Patay. Kasi kalahati caterpillar, kalahati paru-paro eh. Di ba? Parang yung mga, ano sa atin, kalahati paniki, kalahati tao, yung mga ganon. Aswang ang tawag dito, sabi doon. So, nung namatay yung caterpillar na kalahati ay paru-paro. Doon na-realize nung bata, tinuruan siya nung tatay niya, anak, hayaan mo mag-struggle yan dahil nag-i-struggle yan para mabuo ang ganda niya at tumibay siya at maging paru-paro siya. Pinakaialaman mo, tinulungan mo siya eh. Out of his struggle ngayon, hindi ka nakatulong, namatay lalo siya. May mga taong hindi dapat tulungan dahil tinuturuan ng Diyos ng leksyon. Hello? Na pag tinulungan mo yan, kasabwat ka sa hindi niya pagkatuto at hindi niya pagkalago. Kaya if you will teach them to seek God first, malaking tulong mo na. Pero kung ayaw nyo sundin, wala tayong magagawa. Ang trabaho ko, trabaho nyo na nagtuturo, ituro lang kung ano yung tama at katotohanan. Ang trabaho ng tinuturuan, sumunod kung gusto niya. Huwag sundin kung ayaw niya. Pero sa dulo, ang nakikinabang, yun lamang mga sumusunod. Amen? Kaya tanungin mo katabi mo, sumusunod ka ba? Mas madaling ituro yung sinusunod kaysa pinakikinggan. A good leader is a good follower. Okay? So, conclusion sa inaral natin last week, if you give what is important to God, basahin nyo kayo, 1, 2, 3. Ano ang importante kay Lord? Ano? Ano importante kay Lord? Tuwing umaga, magpakita ka sa Kanya, mag-usap kayo. May mensahe siya sa iyo, pakinggan mo, basahin mo yung love letter niya. Ikaw ang importante kay God. Pag Sunday, hindi lang si Pastor, Sister Jerry na naghahanap sa iyo dito, si God, hinahanap ka. Prayer meeting, hinahanap ka. So, ikaw ang importante kay God. Importante ka. Sabi mo sa katabi mo, importante ka kay God. Okay? Hinahanap ka niya. Kung ibibigay mo yung oras mo, buhay mo, sarili mo sa Kanya, binigay mo yung pinaka-importante sa Kanya. Iniwan niya langit, namatay sa krus para sa iyo. Importante ka. Okay? So, importante ka. Hinahanap ka lagi ni Lord. Pag binibigay mo yung oras mo, buhay mo, talento mo, lahat kay Lord, binigay mo yung pinaka-importante, mahalaga kay Lord. Alam sa Bible, merong tinatawag na pearl of great price. Yung pearl of great price, ikaw yon. Binenta lahat niya yung ari-arian do sa example para lang makuha yung pearl of great price. Tinuring tayo ni Lord na pinaka-importante sa Kanya. Dapat ituring din natin siya na pinaka-importante sa atin. Vice versa. So ngayon, maliban kay God, ano naman ang importante sa iyo? Maliban kay God. Okay? So, sinabi ko na, si God ang una. Pangalawa, ano yung mga pangarap mo na gusto mong marating sa buhay? What is important to you?
Ha? Ano? Sa mga walang bahay, importante may bahay. Sa mga walang negosyo, importante yung negosyo. Sa mga hindi kumikita ng malaki, importante kumita ng malaki. Sa mga may sakit, importante yung kalusugan. Sa mga walang jowa, importante magkaroon. Sa mga meron na, importante mawala. Hindi, joke. Joke lang. So, may mga importante sa'yo, pero ito lang, God will give what is important to you if you give God what is important to Him. Ganun lang lagi ang buhay. Kung ibibigay mo yung gusto ng Diyos, uunahin mo ang Diyos, uunahin ka ng Diyos. If you put God first, God will put you first sa listahan ng kanyang pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo yung gusto ng Diyos. Ibibigay niya yung gusto mo. Unahin mo siya, o unahin ka niya. Maliwanag ba? Mahirap ba intindihin yan? Yung mga nauna sa inyo, tanungin nyo kung totoo to o hindi. Tanungin nyo kami. Tanungin nyo kami dahil wala na kami inuna kundi ang Diyos. Kung kami ba nalugi sa ginawa namin, mahirap. Hindi ko sabihing madali, mahirap. Pero lugi ba? Hindi lugi. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, intindihin mo yan. If you want to be blessed, first thing first. Unahin mo ang Diyos. Okay? So next. Dahil the question is, paano natin ma-experience ang God's blessing? Pwede kang yumaman pero hindi ka blessed. Pwede kang prosperous pero hindi ka blessed. Pwede kang kahit ano pero hindi ka blessed. Pero ang pinag-uusapan natin, blessing ni Lord. Na mayaman ka na, payapa buhay mo, hindi magulo yung relasyon nyo sa pamilya, lalo na kayong dalawang mag-asawa, na kahit ang dami nyong pera, yan pa rin ang pinag-aawayan nyo. Nang wala kayong pera, nag-aaway kayo sa pera kasi wala. Nang meron na, nag-aaway pa rin kayo. Ano kaya pinag-aawayan ng maraming pera sa palagay nyo? Sige, tanungin nyo yung katabi nyo dyan na maraming pera. Ano pinag-aawayan nila? Ha? Ha? Tay tayo dyan. May marites na tayo rito. Oo, naalala ko lang, in-increasean yung mga sahod ng mga polis tsaka ng mga military para daw hindi naman babae, hindi naman mangutong. Nang hold up pa rin eh. Kasi pag dumadami pera, dumadami kalokohan. Anyway, hindi yun para dito. Okay? So number 2, para natin makuha yung pagpapala ng Diyos, ito. Generous giving. Ano ibig sabihin ng generous giving? Hindi lang giving generous. Ano yung generous sa Tagalog? Yung mapagbigay, giver eh. Ano yung generous? Sige, baka maubos oras natin, mag-pray na lang muna tayo. Makabigay ni Lord sa atin yung ano. So let's pray. Lord, pagpalain mo tong mensahe na pag-aaralan namin, hayaan mo na maliwanagan kami dito. Di lang kami matuto rin kaming sumunod. At hayaan mo, lukuban mo kami ng presensya mo, take full control sa gawain ito, lalo sa akin, Panginoon, sa bawat salita na lalabas sa aking bibig. Let your word only ang lalabas dito. Salamat at let your spirit move. Strengthen us, Lord, as we listen to your word. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Naisip nyo na kung ano yung generous? Galante, yun. Galante. Galanteng pagbibigay. Okay. Ang pagbibigay ay kagaya ng pagtatanim. Kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Wag na wag kang manghihingi kay Lord kung hindi ka naman nagbibigay. Okay? Oo, inuna mo na si Lord. Pero common sense dictates. Pag inuna mo si Lord, kasama yan dyan sa giving eh. Hindi pwedeng inuuna ko si Lord, priority ko si Lord, gusto ni Lord, pero hindi ako nagbibigay. Parang contradicting yan. So,
Pag ikaw nagtanim, meron kang aanihin. Pero kung wala kang tinanim, kaya nga manghang-mangha talaga ako sa mga tao na nagpo-post pa naman sa Facebook, "My God will supply all my needs." Hindi ka nag-church? Hindi rin nagbibigay. Yung bang kilala mo naman tong mga taong ito. Tapos, panay kabalbalan ang ginagawa sa buhay. Tapos, ang tingin nila, dikit sila kay Lord. Sabi ko, grabe ang deception. Parang Pilipinas lang ngayon. Sagad na sagad ang deception sa pangyayari sa Pilipinas. So sabi ko, bakit ganito tong mga to? Tapos, hihingi sila kay Lord na wala naman silang binigay. Nasubukan nyo nang tumira sa probinsya, during the taniman ng palay, naalala ko na nagtatago ako sa Zambales, tanim kami ng palay. Ang hirap pala magtanim, nakayuko ka talaga maghapon. So nagtatanim ka ng palay. Ngayon, nasubukan yung pumunta sa probinsya, during the taniman, hindi ka kasali. Okay? O kahit anong tinatanim, okra, talong dyan, kamatis. So may nagtatanim. After ilang buwan, tumubo na, namunga na, biglang pumunta ka at inani mo. Lalo na hindi mo tinanim at hindi yun sa'yo. Anong gagawin sa'yo niyan? Ha? Pwede yun? Hindi yun pwede. Hindi ka nga nagtanim eh. Una, hindi yan sa'yo. Pag ikaw hindi nagtanim, tas nangihingi ka, para kang umaani ng hindi mo tinanim. Parang nagpunta ka sa bangko, nagwi-withdraw ka nang wala kang dineposit. Anong tawag doon? Hold up yun. Try nyo, mamaya sa baba. Pa-withdraw nga po ng 1,000,000. May deposit po kayo dito? Wala po. Okay. Guard. Dalhin to sa mental. May problema to. So hindi ka pwedeng mag-withdraw pag wala kang deposit. Huwag kang hihingi kay Lord pag nangangailangan ka kung wala kang tinanim. Sabi mo sa katabi mo, huwag. Kung konti ang tinanim, konti din ang aanihin. So kung nagtanim ka naman, konti lang. Kung nagtanim ka isang sakong palay, tinanim mo yan sa bukid, so aani ka ng marami. Kasi alam naman natin, mas marami na ani kaysa tinanim. Pero kung nagtanim ka ng 10 sakong palay, mas marami ba aanihin mo? Of course naman. Siyempre, dapat din malaki yung lupa. So mas marami ang tinanim, marami din ang aanihin. Kung walang tinanim, walang aanihin. Hindi pwedeng umani ang hindi nagtatanim. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang kuripot. Sa kabila naman, huwag kang madamot. Dahil pag nangailangan ka, wala kang aanihin. Wala kang tinanim. Sabi ng 2 Corinthians 9:6. Basa. Remember this, a farmer who plants only few seeds. Yung magsasaka na nagtanim ng kokonting mga binhi, konti lang din ang kanilang aanihin. But the one who plants generously, yung marami, galanting magtanim, aani rin ng galante. Amplified version. Basa uli. Now, okay. Now remember this, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he sow generously that blessing may come to others will also reap generously. Pag marami kang tinanim, marami kang aanihin. Pag konti lang din. Pag sinabing generously, hindi ito ikaw lang ang nakikinabang. Ang taong generous, hindi lang pang sarili yung pera o yung blessing na natitikman yan. Dumadalo yan sa iba. Hindi ka magiging generous kung panay buhay mo, pamilya mo, sarili mo lang ang inaatupag mo. Hindi ka generous. Selfish ka. Okay? Ang taong generous, pinag-iisipan niya, paano kaya ako makakatulong sa iba?
Yun ang taong utak, generous. Hindi yung ang dami ko ng pera. Ano naman kaya ang pwede kong bilhin ngayon? Level up. Level up sa gamit. O, dati ang sapatos ko, 1.5 lang. Ngayon, 3.5 na. Oy, dumami pera ko. Pwede namang 4.5. Oy, rubber shoes, 15,000. Pwede namang 15,000. The more na dumadami pera mo, the more na nag-iisip ka ng malakihang gastos, hindi ka generous. Mayabang ka, hindi ka mayaman. Hindi ko sinasabing wag mong gastusan sarili mo. Pero ang generous, hindi lang sarili niya, iniisip niya ibang tao, paano siya makatulong. Hello? Hindi yung iniisip, 15,000 na rubber shoes. May 25 ba? Meron. Louis Vuitton, no? Ay, hindi ko alam, ha? Hindi pa ako nakapagsuot ng ganun. So, ang generous, nag-iisip siyang makatulong sa iba. Dahil ang generous giving, may pupuntahan yan. Hindi ka lang generous sa anak mo, sa pamilya mo. Ang tunay na generous, lumalagpas sa boundary, sa bakod ng kanyang tahanan. Okay? Number 1, ang generosity mo sa Diyos. Pangalawa, sa tao. Hindi ka matatawag na tunay na generous kung hindi umabot dito ang kayamanan mo. Hindi umabot dito ang pera mo. Okay? Kung para lang sa sarili mo, hindi ka generous. At hindi ka rin blessed. Dahil hindi magiging masaya ang taong sarili lang ang inaatupag niya. Walang taong masaya na makasarili. Sige, mag-isip kayo kung meron. Wala umaga hanggang gabi, sarili niya lang iniisip niya. Wala siyang pakialam sa kapitbahay, walang pakialam sa kamag-anak. Nung namatay siya, mag-isa lang din, yung asawa niya lang din nandun na nakapagtiyaga sa kanya. Masaya buhay nun. Pero yung maraming natulungan, hanggang sa kamatayan yan, maraming nagpapasalamat dyan. Kahit patay na yan, naaalala pa yung ginawa niya. So, unahin natin dito yung generosity natin sa tao. Okay? Ito ang pinakamahirap na ituro ng mga pastor, yung topic about giving. In reality, nung nag-start ako naging pastor, bibihira nagtuturo ng tithing, ng offering, ng giving, lalo sa probinsya. Bakit? Lalo na giving to man. Bakit sila takot magturo nito? Bakit po? Palagay nyo? Hula. Pwede manghula. Hindi papatayin ngayon. Iniisip ng mga pastor, lalo sa probinsya, ako nagpastor ako sa probinsya. 3 taon ako naging pastor, o 2 taon ako naging pastor sa Aklan, sa Kalibo. Karamihan ng church sa probinsya, kahit ngayon, mahihirap. Bakit? Yung mga pastor, hindi tinuturo ang giving. Pag hindi mo tinuro ang giving, magbibigay ba yung miyembro? Hindi. Yayaman ba yung miyembro? Hindi. Kasi ang pagtatanim, ang giving ay pagtatanim. Kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Kung ang miyembro, hindi mo tinuro ang magtanim, hindi mo rin sila tinuruan, binigyan ng pagkakataong umani. So, aasenso ba miyembro? Hindi. Ikaw, pastor, aasenso ka? Lalong hindi. Ikaw nagsara ng blessing, ng pintuan ng blessing sa miyembro mo. Pag ang pastor hindi tinuro yung giving, nilalak niya yung church, yung pintuan ng church na wag ma-bless. Nasa labas si Lord, nasa loob sila. Lahat ng miyembro, purdoy. Until now, imagine mo, mga pastor, 5,000 a month? Paano ka mabubuhay niyan? Kung professional ka, negosyante ka, iniwan mo yon. Tapos kumikita ka ng 5,000. Actually, ganun din kami noon, 5,000. Tapos ang renta namin, 5,500. Kulang, abono pa. Kaya kami nagnegosyo. Kaya kami nagtrabaho. So, sa probinsya, takot silang ituro ang giving kasi iniisip ng mga pastor, baka isipin ng miyembro, nagpaparinig kami kasi wala kaming pera. Bakit di ka pa umamin, wala ka talagang pera?
at ituro mo para mabless sila at mabless ka din. So ayaw nila ituro kasi baka daw self-serving, baka daw isipin ng miyembro na nanghihingi kami. Totoo naman, nanghihingi kayo kasi wala nga kayong pera. Walang masamang umamin. So yun yung problema nila. Kahit dito. Kaya minsan, may nag-invite sa akin, ituro ko yung tithe sa church nila, ganyan, giving. Ako yung laging pansabak nila. Kasi hindi ako nahihiyang ituro to dahil itong dahilan na yung mga dumating ditong bangkarote, mga negosyanteng bagsak, dito sila umangat sa turong to. Nandyan yung iba. Patunay yan. Hirap sila nung dumating dito sa Juhia, pero nang natuto sila sa prinsipyong ito, unti-unti yung negosyo nila umangat. Hindi pa naman sila super yaman, papunta pa lang doon. Pero mayaman na yung mga yan. Yan, no? Mayayaman yan. Pangalawa, kaya may guts akong ituro to, dahil hindi ako nanghihingi sa inyo. Hindi ko kailangan pera nyo. Okay? Hindi ko kailangan pera nyo. May pera ako May pera kami. May trabaho kami, may negosyo kami. Until now, ang trabaho namin at negosyo 4. So, hindi parinig. Ito'y turo para kayo mabless. Hindi para kami mabless. Amen? Nasa sayo kung susundin mo o hindi. Pag sinunod mo, sino ang nakinabang? Sino ang aani sa kanyang tinanim? Yung nagtanim. Yung hindi nagtanim, tas aani. Payagan niyo ba yun? Of course not. Kahit si Lord, di pinapayagan yun. So, kung susunod ka, sino makikinabang? Ikaw. Pero kung hindi ka susunod, sinong nawalan? Ikaw. Hindi si pastor. Yun yung mindset ko dito. Kaya hindi ako takot magturo ng mga ganito. Kasi hindi ko kailangan. Hindi ako mawawalan. Ikaw ang mawawalan, hindi ako. Magbigay ka o hindi, walang kaso sa akin yan. No issue. Walang problema. So ngayon, simulan natin yung pagbibigay sa tao. 2 lang ang taong dapat mong bigyan para ka mapagpala. Number 1, yung mga poor. Sa Bible, yung word na poor ay tinatawag silang mga weak and needy. Mahina sila sa kapanahunan na yon, nangangailangan sila. Hindi ito yung tamad. Hindi tinutulungan ang tamad. Hindi tinutulungan ang bisyo mangutang. Hindi tinutulungan ang mga utangero, balasubas at di nagbabayad. Hindi yan tinutulungan. Galit na kayo sa akin, bahala kayo. Ang tinutulungan yung mahirap. Ano yung mahirap? Yung mga nasalanta ng bagyo. Sa panahon na yan, hindi man sila mahirap dati, mahirap na sila ngayon. They are weak, they are in need. Okay? Yung mga natutulog sa karsada, they are weak, they are in need. So ito yung tinutukoy na poor, hindi yung hindi magbabayad ng utang, pero pag makapost na sa Boracay, nakabikini pa, mukha namang kamote yung binti, yung mga gano'n, kakainis. Sorry wala dito nun. Wala dito. Alam mo, minsan, nakakapikon na Ang bihira, yung inutangan mo, pinaghirapan yan, tapos ikaw, nag-i-enjoy dun. Bawal mag-enjoy ang may utang. Bawal. Magbayad ka muna. At saka ka mag-enjoy para habang nagpo-post ka, walang nanggagalaiti sa'yo. Pag nag-post ka, wala kayong pake. Pera ko to. Pero pag may utang ka, pera niya yan. Yari ka dyan. Pasensya na totoo lang sinasabi ko. So, whoever is generous to the poor, sa nangangailangan, sa mahihina, lends to the Lord, nagpapautang ka kay Lord. Pag tinulungan mo yung walang magawa sa buhay nila sa kapanahunan na yon, wasak bahay, lahat ng gamit nasira, negosyo nawala, ito yung mga in need. Okay? Hindi yung ang lakas-lakas ng katawan tapos
kakatok sa bintana mo. Mas malaki pa yung katawan mo sa akin eh. Kahit di ka kumain na 1 linggo, di ka mamatay. Di ba? Pero yung mga nangangailangan, kaya tandaan nyo, ang tulong na nasa tamang tao, may balik. Pero pag tumulong ka sa mali, ubus na pera mo, wala pang balik until now. Tandaan nyo to. Tayo tuwing may bagyo dyan sa Banaba, sa Marikina, lalo tuwing magpapasko, malalakas ang bagyo, nandun tayo, namimigay tayo ng pagkain. Sa Yolanda, nandun tayo, nakalimang balik kami doon, nagtayo tayo ng mga bahay doon, nagpadala ng mga relief. Kaya nga ngayon, nagpipray kami, kahit minsan yung tuhod ko masakit na, gusto pang pumunta ng Cebu at tumulong doon. Pero go signal na lang ni Lord yung hiniintay namin. May taga Cebu ba dito? Lalo doon sa bandang Liloan, sa Bogo, meron ba mga taga Cebu? Kasi kung may mga taga ron na may contact tayo, pwede tayong tumulong and then meron tayong contact person. Baka makapagbukas din tayo ng Bible study doon. So yun po yung mga ginagawa natin. Kaya doon sa Leyte, nakapagbukas tayo ng church doon after tumulong tayo. So tumutulong tayo. Ngayon, yung tulong natin na yan, hindi natin namamalayan, tanim natin kay Lord yan. Dahil may tinanim tayong tulong sa mga nangangailangan during those times, itong church na to, umaani tayo dahil sa mga tinanim natin. At lahat kayo nakikinabang doon. Umaani tayo. Ngayon yung homeless, noon pa tuwing Christmas, namimigay kami and then nagkaroon tayo ng homeless ministry. Tinigil lang natin ngayon dahil yung goal, hindi talaga makuha na maipon sila. Dito sa, may sinend sa akin si Hector. Basahin nyo lang to. Nabasa nyo ba? Ayan. Kung makikita nyo dyan, kilala nyo ba to? Si Kit Passion Nieto. Kilala nyo yan? Sino to? Mayor ng Cainta. Sinend niya sa akin to eh. Sabi niya, Pastor, ito yung goal mo. Ito yung vision mo dito sa Antipolo. Nagpadala siya ng 2 sasakyan na umiikot sa Cainta at lahat ng natutulog sa bangketa, yung mga homeless, kinukuha nila. Okay, ito yung pangarap ko na hindi namin natupad kasi nung nagtanong ako, pwede ba namin gamitin yung basketball court, patutulugin lang namin yung mga homeless paggabi, pakakainin namin sila at pag bago umalis, maliligo sila para kahit minsan lang magkaroon naman sila ng dignified na pagtulog and then balik sila sa karsada para maghanap buhay. Wala po akong nakuha na basketball court na magpapagamit. Pero kinaya ng Cainta. Maliit lang to Kaya ako pagdating sa politika, pag tama ginagawa mo, susuportahan kita, papalakpakan kita. Pero kahit sino ka pa, sablay ginagawa mo, hindi ako takot sa'yo. Ganun po ako pagdating sa politika. Eto, kinuha niya yung mga natutulog sa karsada. Sabi niya dito, umikot kayo sa lansangan gabi, sunduin ang mga natutulog sa kalye, ang mga naglatag sa bangketa, dalhin sa shelter natin. Ito ang kailangan ko. Kung meron kayong shelter, itutuloy natin to. Kung meron kayong lugar na pwedeng lagakan itong mga to. Dahil ang gobyerno wala Wala tayong magawa. Pakainin at bigyan ng disenteng tulugan. Ito yung pangarap ko. Exactly. Totoo, yung sinabi ni Hector. Para maitawid ang gabi. Bago nila iwan ang shelter ngayong umaga, payagan silang mag-shower. Tapos bigyan ng damit at kakainin sa almusal para magandang pakiramdam nila, may laman ang tiyan nila bago sila sumuong uli sa panibagong araw. Actually, ang pangarap ko dyan, unti-unti, livelihood program para umangat ang buhay. So, ito itsura nila, dinampot sila sa karsada, pinatulog, pinakain. So ito exactly yung goal ng ministry to the homeless na hindi natuloy dahil walang malagyan. Pinakain na, pinupuntan sila sa lugar-lugar nila. Pero ang goal na sinabi ko sa kanila noon, kukunin natin sila. Ilalagay natin sa isang lugar, pakakainin, shesheran. Wala po tayong lugar. Baka kayo dyan merong malaking lugar. Lapitan nyo lang ako mamaya. Okay? Itutuloy natin to.
Papakainin natin, patutulugin natin, paliliguin natin. Dahil ang pagtulong na to ay pagtatanim, sino pong nagkakautang? Si Lord. Sa palagay niyo, pag si Lord ng utang, tataguan niya tayo. Nag-pray tayo, Lord, nasan ka? Sorry anak, nagtatago ako, may utang ako sa iyo, hindi mo na makakabayad. Ganon? Ha? Kailan man si Lord di nagtatago sa utang niya? At pag si Lord nagbayad ng utang, ilang doble? Di ba? 100 folds. So kung tumulong ka sa mahihirap, may utang si Lord at babayaran ka niya. Amen? Kaya hindi nagtatapos yung ministry to the homeless. Tumigil lang po tayo kasi wala tayong lugar. Kaya nga nangangarap ako makabili ng lote para i-housing tong mga to for the meantime habang di pa nila kayang tumayo. Because they are weak. Sabi ng Leviticus 19:9-10, when you reap the harvest of your land, you shall not reap your field right up to its edge. Pag-aani kayo, huwag nyo ubusin, pati yung mga gilid-gilid, itira nyo yan. Pag may nalaglag, huwag nyong kunin. And you shall not strip your vineyard bare, neither shall you gather the fallen grapes of your vineyard. You shall leave them for the poor. And for the sojourner, I am the Lord your God. Iwan nyo yan para sa mahihirap. Alam niyo yung kwento ni Ruth? Ang trabaho ni Ruth, pulutin yung mga natitirang nalalaglag para yun sa mga mahihirap at mga foreigner. Kaya minsan, pag may mga kalat sa bahay, nagdadalawang isip ako, dadalhin ko pa ba ito sa bodega o ilagay ko na lang yan at kunin ng mga magbabasura para kumita naman sila. Hindi yung pati basura, pagkakakitaan nyo pa. Paano na lamang yung magbabasura, di wala nang kikitain? Hello? Tumulong tayo sa mahirap. Pagpapalain tayo ng Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 9:8-9, God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, hindi ka magkukulang sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. You may abound in every good work, para ka makatulong pa, gumawa ng mabuti. Nasusulat, He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. Ito sinasabi ko, pag marami kang tinulungan, patay ka na, kinikilala ka pa, pinasasalamatan ka pa. Yung kabutihan mo nananatili kahit wala ka na. Pero pag masama kang tao, ganun din naman. Magmadamot ka, ganun din. Ayun, damot niyan. Nanghingi lang kami ng prutas, pinutol yung puno eh. Dira, no? Sa giving to man, sa mahirap. Kaya mamili kayo ng bibigyan. Hindi lahat ng binibigyan may balik. Maliwanag po. Number 1, yung mahihirap. Pangalawa, ito yung sinasabi ko na mahirap ituro. Ayaw ituro ng mga pastor dahil self-serving daw. Pero pag di mo to tinuro, nilak mo yung pintuan ng pagpapala sa miyembro mo. 1 Corinthians 9:7, sabi dito, sino ang nagiging sundalo, serve as soldier in his own expense. May mga sundalo tayo rito, may mga pulis tayo. Ang tanong ko, sino nagpapasahod sa inyo? Misis nyo? Sino po? Kung kayo nagtatrabaho, sino nagpapasahod sa inyo? Di ba yung kumpanya? Okay. So, yun yung unang tanong. Siyempre, obviously, ang sagot, hindi mo pinapasahod sarili mo. Pero in totoo lang, maraming pastor, ganun ang buhay. Pag ang pastor nagsimula ng church, hindi para kumita ng pera. Bakit? Kasi pamasahe nila, sagot nila, renta, kami nagbabayad ng renta nung nagsimula ito. Okay? Kami, ayan, nandiyan sila Doc, witness yan. Kami ang nagbabayad ng renta. Hati-hati kami. Pero kadalasan, kalahati amin kung hindi man buo. Tapos, pag kulang, kami pa rin ang abono. Imagine mo, ikaw na nagtrabaho, ikaw pa nagsasahod sa sarili mo? Nice, di ba? Yun ang buhay, pastor. Ang pinakamahirap na trabaho po sa lahat, ang pagiging pastor. Kung ikaw, kung sa 10 negosyante, nag-start ng business, ilan po ang naiiwan? Nagtatagumpay. Sa tingin niyo lang, ako negosyante ako. Sa palagay ko, kalahati.
10 nag-start na business, kalahati hindi nagtagumpay, bigo. Pero yung kalahati, kahit papano, naiwan. Hindi man lahat umasenso, nanatili. So kalahati. Pero 10 nagpastor, ilan po ang naiiwan? Ha? Isa. Isa. Gagastos ka na, abono ka na, alam ni Ray yan. Alam nila Ray ngayon yan. Gasolina puntang Mandaluyong, merienda, lalakas kumain ng mga kasama niya. Alam nila yan. Yung ginawa namin, yung hirap namin dito, until now, isa sa pinakamalaking mag-tithes dito is kami. Okay? Kami. So, bagamat hindi dapat ganito, na ikaw na nga sundalo, ikaw pa nagpapasahod sa sarili mo, hindi dapat ganito. So, mahirap ang buhay ng pastor. Plus, bawat pastor na magtatayo ng church, dadaan sa matinding pagsubok. Yung mga miyembrong pasaway, yung mga iba't ibang ugali ng mga miyembro, paano mo aayusin? Ay, nako. Ang daming hindi pumasa. Kaya out of 10, sa dulo, isa na lang, 1 man standing. Kaya ang daming gusto magpastor. Maganda tingnan pag nasa stage. Pero pag nasa labas ng stage, iyak. Dugo, pawis, buhay, ang nakataya. So ngayon, balik tayo rito. Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Pag nagpapastor ka, miyembro mo, mga kids, walang pera, naging youth, wala pa ring pera, and then tumanda na, nag-alisan naman. Diba? Ganun sa church eh. Tapos nung lumaki na sila, namunga na yung vineyard, tapos sasabihin doon sa pastor, "Oy, hindi ka pwedeng kumuha dyan ha. Oy, hindi ka pwedeng kumain dyan ha." Nasubukan nyo na magtanim ng mangga after 10 years, namunga na, tapos sasabihan kayo, wag kang pipitas ni isa. Ang gagawin nyo? Putulin nyo yung mangga. Sunugin nyo yung mangga. Di ba? Pambira, pinaghirapan mo. Ang sabi dito ni Pablo, nagtanim ako, ngayon mamumunga na, bawal ba? Nag-alaga ako ng flax, ngayon kukuha lang ako ng milk, hindi ba pwede? So ang sabi niya, if we sow spiritual things among you, ang kausap niya yung church sa Corinto ng mga kuripot at madamot, kung ako nagtatanim ng mga spiritual na bagay sa inyo, masama ba o is it too much if we reap material things to you? Kalabisan ba? Kalabisan ba kung makinabang ako sa inyo? Sabi ni Paul. And then sa verse 14, laktaw-laktaw lang tayo. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Dapat ang nangangaral ng ebanghelyo, doon din siya nabubuhay. Yun sana. Sa malalaking church, nangyayari to. Pero sa ibang church, lalo nga sa probinsya, nakakalungkot, kawawa ang mga pastor. Kawawa talaga. So therefore, kung yung pastor kawawa, yung pamilya niya kaya, ay kawawa. Doon nasa Aklan ako, kinikwento ni isang pastor, yung bigas, yung kanin, tatakalin para magkasya sa buong pamilya. Ngayon, kung ikaw anak ng pastor, magpapastor ka pa? Ha? Hindi na. Ngayon, kung naubos ang pastor, may church pang maiwan? Wala na. Kaya alam nyo, sabi ko, ang mga pastor din na may kasalanan dahil ayaw nilang ituro to. Kaya yung miyembro nila hindi umasenso. Nung ako'y nasa Aklan, after 1 year, yung church namin pinakamalaki sa Kalibo. 100 plus, after 1 year. Kompleto sa gamit, except for drum set, kasi mahal yan, may nagpagamit lang. Pero yung mga miyembro ko doon, after 1 year, umangat ang buhay dahil dito. Dahil hindi ako takot magturo na magtanim ka para ka umani. Hindi ako takot dahil hindi ito para sa sarili ko, para ito sa inyo. Amen? Ngayon, kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. It's your loss. So, giving to man, dito ako magtatapos. Ano, sabi rito, basa, 1, 2, 3.
Okay. The elders o the leaders na namumuno sa inyo, give them worthy, double honor. Yung word na honor is honorarium. Especially, lalo na yung mga nagtuturo, nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil sinabi ng kasulatan, huwag mong busalan yung mga parang baka na nagtatrabaho, gumigiling sila. Ang ginagawa ng mga madadamot na amo, nilalagyan ng takip dito para hindi kainin yung mga nalalaglag. Pinapagtrabaho pero ayaw pa kainin. Parang ganun. So ang sabi dito ni Pablo, ang tinutukoy dyan, yung mga naglilingkod sa Diyos, hindi yung baka. Sabi ng Galatians 6, verse 6, let the one who taught the word share all good things with the one who teaches. Kayo na tinuturuan, huwag niyong kalimutan yung mga nagtuturo sa inyo. Hindi lang ito kay pastor, okay? Kasama dito yung mga Bible study leaders. Lalo na magpapasko na naman. Noong unang panahon bata pa si Isabel, kami na nagtuturo, pag Christmas, kami pa yung namimigay. Nung panahon na yon na kalakasan ko pang mag-ikot-ikot ko saan-saan. Bago mag-Christmas, lahat ng leaders ko, may damit yan, may pantalon yan, may polo yan. Naka-ready na yan, kalahati ng taon pa lang. Alam niyan, alam nila. Ngayon, hindi ko na kaya. And besides, nagtanim na nga ako ng spiritual sa inyo, pati ba naman physical, ako pa rin? Hello? Ngayon, I encourage you, kayong mga miyembro ng mga Bible study, pag Christmas naman, regaluhan nyo naman yung mga leader nyo. Lalo na yung nagpakapagod, masisipag. Imagine mo, every week nililibre kayo, once a year naman, libre nyo naman sila. Walang sumagot. Okay, change the topic. Change the topic. Sige po. Wala kayo narinig? Okay, okay lang. Okay. Huling kwento. Sa 1 Kings 17, 1 to 16, ang kwento ni Elijah at yung balo. Okay? So ang kwento ganito, si King Ahab na asawa ni Jezebel. Tuwing may Ahab, may Jezebel. Alam itsura nito? Si Ahab po ay mahinang leader, mahinang hari. Si Jezebel, yung asawa niyang babaeng mangkukulam, siya nagde-decide. Siya yung boss, brain behind the administration ni Ahab. So, laging ganyan. Kahit saan, pag may Ahab, may Jezebel. Hindi yan magkakaiwalay. Partner yan. Tandem yan. Ngayon, nagalit si Lord. Ang daming propetang pinadala, titigas ng ulo nila, napikon si Lord. Pinarusahan ng bansa. 3 years, walang ulan. Famine. Magkakagutom-gutom, mamamatay lahat ng halaman, pati hayop. So, ang sabi ni Lord kay Elijah, punta ka na doon sa Brook Cherith. Doon ka tumambay, inumin mo yung tubig doon, magpapadala ako ng mga raven at magdi-deliver sila ng tinapay sa'yo, umaga hanggang gabi, tinapay karne. Alam niyo naman yung mga raven, mga uwak na malalaki sa India at saka sa Hokkaido, ganyan kalalaki yan, matatakaw yan. So, ang kinuha ni Lord na delivery, yung matatakaw. Tapos subukan nyo nang mag-deliver ng pizza, na paborito mo pizza at saka spaghetti, tapos naka-plastic na nga, kitang-kita mo, yung takam na takam ka, makakarating kaya yun sa dideliveran mo? Palagay ko, hindi makakarating yun eh. Pero ito, yung mga raven, talagang takam na sila, kaya lang inutusan ni Lord, nakarating kay Elijah. And then, naubos na yung tubig. Sabi ni Lord, move on ka na. Move on. Sabi mo sa katabi mo, move on ka na. Wala nang tubig dyan. Okay, wala nang tubig dyan, move on ka na. So, ang sabi ni Lord, punta ka sa Saripat, sa boundary ng Tyre and Sidon. Inutusan ko yung widow doon para kapakainin. Widow? Alam niyo, pag sa Bible binanggit yung widow, ibig sabihin, walang kakayanan, weak and needy, poor. Walang maaasahan kundi Diyos lang. Bakit naman doon pa sa widow pupunta si Elijah? Wala bang mayaman sa Tyre? Ang dami namang mayaman doon. Bakit hindi sa mayaman papuntahin sa widow pa na mahirap? Palagay niyo. So, ang sabi ni Lord, punta ka doon. At pagdating nga doon, nakita niya yung widow, namumulot ng mga panggatong. Ang sabi niya doon sa widow, bigyan mo nga ako ng tubig, penging tubig.
E di kumuha ng tubig. Nung kukuha na ng tubig, sabi ni Elijah doon sa widow, sa balo, "Ops, teka lang. Ang hirap naman yata na may pantulak na walang itutulak. Bigyan mo na rin ako ng tinapay." Umangal na yung babae. Abusado to ha. Humingi na nga ng tubig tapos manghihingi pa ng pambara. Sabi niya, "As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug." Konting harina, konting langis na lang ang nandirito sa bahay ko. "And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die." Ito na lang, huling kain na namin to. Pagkatapos nito, mag-aantay na lang kaming mamatay mag-ina. Okay? Kung kayo, iisa na lang yung bangus nyo, biglang ninakaw pa ng pusa. Hindi, biglang may pumunta pa sa inyo at nanghingi at pwede bang pahingi ng pagkain? Bangus na nga lang na maliit. Tapos hiningi pa, ibibigay nyo ba? Kunyari, 3 taong pandemic, naubos na ipon nyo, yung rep nyo, pinatay nyo na kasi wala nang laman. Tapos naiwan na lang isang pirasong galunggong na ilang araw nyo na lang tinitingnan yun dahil baka maubos kanin, tingin kanin. And then biglang may dumating, pwede bang pahingi ng makakain? Tapos yung dumating si pastor. Isang bangus, 3 taong pandemic, isang bangus, galunggong na maliit, yan na lang natira, ibibigay nyo pa. Yung anak mo gutom din, bibigay nyo? Ibibigay nyo? Hati? Ang hirap, di ba? Ang hirap oh. Ang sabi ng babae, "Huling kain na namin to. Itong galunggong na to, huling kain na naming mag-ina to. Pagkatapos nito, wala na. Hihingiin mo pa, laki-laki ng katawan mo." And Elijah said to her, "Huwag kang matakot, go as you said." Gawin mo yung gusto mong gawin na lutuin para sa anak mo sa'yo. Pero unahin mo ako. But first, make a little cake of it. Bring it to me. Unahin mo ako. Aba, demanding, no? Demanding si Elijah. Unahin mo ko. Hindi ba pwedeng pagkatapos naming mag-ina kumain, yung tira sa'yo, buntot tsaka ulo? Hindi ba pwede yun? Hindi ba pwede, Elijah, yung tira na lang sa'yo? Bakit ganito ang kwento rito? Bakit una sa Elijah? Ha? Bakit hindi yung tira ng mag-ina? Bakit una siya? Naalala ko dyan, no? Nag-birthday daw yung pastor. Christmas ba yan? Yung mga miyembro nila, nag-house to house at nagpunta doon sa isang church na medyo mayaman at nanghingi ng mga lumang barong. Sabi nila, "Baka may luma pong barong kayo, yung pinaglitan ng mga pastor nyo. Kasi yung pastor po namin, birthday niya, liregaluhan namin ng mga luma niyong barong." Nagalit yung pastor na mayaman doon. "Pastor nyo, riregaluhan nyo ng tira." Napahiya sila Bakit una dito sa Elijah? Bakit hindi pwedeng tira ba sa kanya? Hello? Hello? Kung tayo, pwede naman yung tira, yung buntot tsaka yung ulo ng galunggong Sa palagay nyo, dumami kaya? Kung tira ang binigay sa kanya, may natira kaya? Baka walang natira. Gutom tong mag-ina, kung inuna nila sarili nila, gutom sila. Pero inuna nila yung lingkod ng Diyos. Sabi dito sa kwento, first, make a little cake of it and bring it to me. Afterward, pagkatapos, make something for yourself and your son. Ano kwento? Kung nabasa niyo ba to? Natapos ang taggutom, natapos ang famine, ang walang ulan, yung harina, yung oil, hindi na ubos. Nabusog sila, araw-araw may nakain sila hanggang natapos ang taggutom.
dahil inuna nila ibigay kay Elijah. Mahirap to. Mahirap to. It takes a lot of faith to do that. What if inubos ni Elijah at walang natira sa amin? What if yung galunggong na yan na iisa, nilaklak lahat, tinik na lang sa amin? Kailangan mo ng faith. Amen? Ngayon, ang tanong, sino ba ang mas nangangailangan dito sa dalawa? Pareho silang nasa kalagayan ng taggutom ng panahon na yan. Walang ulan, 3 taon higit. Who is in need the most? Sino ang masigit na nangangailangan? Si Elijah o yung widow? Bakit? Si Elijah solo lang eh. Di ba? Siya may anak. Si Elijah may Diyos. Na kahit raven, kaya siyang suplayan. Kahit ilog, kaya siyang buhayin. Etong babae, wala tong maaasahan. Bakit dun siya pinapunta ng Diyos? Sino ba ang gustong tulungan talaga ng Diyos? Si Elijah o yung widow? Correct. Correct. Ganon din kayo. Kayo ang gustong tulungan ng Diyos. Hindi ako. Amen? Kayo, hindi ako. Dahil kaya akong buhayin ng Diyos ko. Si Elijah kayang buhayin ng Diyos niya. Pero itong widow, walang pag-asa to. So sa kwentong ito, sino ang gustong pagpalain? Obviously, kundi yung widow. Ngayon, tingnan nyo to, Acts 20:35. Sabi dito, remembering the words of the Lord Jesus Himself, it is more blessed to give than to receive. Sino ang receiver doon sa kwento? Si Elijah ang tumanggap. Sino nagbigay? Yung widow. Sino daw ang mas pinagpapala? Yung binigyan o yung nagbigay? Maliwanag? Di ba pag binigyan tayo, uy, na-bless ako. Hindi mo alam, mas na-bless yung nagbigay sa'yo. Nabudol ka, akala mo bless ka? Hindi. Every time na bibigay ako ang nabibless, hindi ikaw. Feeling mo bless ka? Okay. Pero mas bless ako sa'yo. Kaya sa kwentong yon, na-bless yung widow ng mas higit kaysa kay Elijah. Gusto niyong ma-bless? Mag-ready kayo, next offering. Next week. So sabi ng Matthew 10:41, whosoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet reward. Dahil tinanggap niya yung propeta, tumanggap din siya ng reward ng propeta. Ang gustong pagpalain talaga ni Lord si Elijah. Pero ang mas nangangailangan, yung widow. Okay? So nung pinagpala ni Lord si Elijah, damay yung widow. Pag pinagpala mo lingkod ng Diyos, yung pagpapala para sa lingkod ng Diyos, damay ka rin. Alam niyo yun? Damay ka rin. Whoever welcomes a righteous person as righteous person will receive a righteous person's reward. Kung binless mo yung pastor, yung prophet, kung ano yung blessing niya, yun din ang blessing mo. Kasi tinanggap mo siya as it is. Gusto niyo ma-bless? 2 tao lang ang tinutulungan na bumabalik ang tulong mo. Una, yung mga weak and needy, yung mga mahihirap na tunay. Hindi tamad, hindi mga mambubudol, hindi mga palautang, yung mga mahihirap. Pangalawa, yung mga naglilingkod sa Diyos. Amen? Pag dito ka nagtanim, aani ka talaga. Marami. Tayo. Kaya huwag kayong magtaka, bakit ito tinulungan ko na rin naman pero walang nangyari? Kasali ba yan sa dalawa? Pag hindi kasali, huwag ka na umasa pa. Huwag ka na umasa. 2 lang ang aanihan mo sa tamang lupa na dapat mong taniman. Amen? Meron pa tayong mga first timer dito? Taas ang kamay, yung ngayon lang nakapunta. Wagayway po. Meron po ba? Ayan. Kung meron po, punta po kayo dito. Pag-pray ko kayo, tapos na tayo. Gusto lang po namin kayong i-bless. Closing prayer na po tayo. Sige po, punta po kayo dito sa harapan. Kung may mga kasama kayo, pakisamahan na lang. Kung wala, yung mga ushers natin, pakigay niyo po sila.
Ayan, welcome po kayo dito sa Juhia, sa Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay isang grupo ng mga Kristiyano na naniniwala kay Jesus lang at sa Bible lang. So wala po kami tuturo dito na against sa Bible at wala kami tinuturo dito na walang basihan na sa Biblia ito. So yung topic po natin, isang buwan po nating topic ito. Bahagi lang yung ngayon, bahagi lang ng kabuuang topic, kaya wag nyo pong hahayaan na hindi nyo marinig yung susunod para makompleto nyo po. Ngayon, ito pong pagbibigay na to, mahirap po itong gawin. Unless yung buhay mo na ibigay mo na kay Lord. Pag hindi mo na ibigay ang buhay mo kay Lord, mahirapan kang ibigay kahit ano. Pero the moment na ang buhay mo na bigay mo na kay Lord, hindi ka na mahihirapang ibigay yung talent mo, yung time, yung treasure mo, hindi ka na mahirapan kasi nabigay mo na yung buhay mo kay Lord. Ngayon, dapat bang bigyan si Lord ng buhay natin? Of course. Binigay niya ang buhay niya sa atin ng buong buo. Nung namatay siya dun sa krus, wala siyang tinira. Sabi ng mga scientist, yung dugo niya talagang nabuhos lahat. Tinodo niya para tayo mapagpala. So sa oras na to, sabi ng John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So tanggapin po natin si Jesus sa puso natin bago tayo magtapos. Lahat tayo yumuko at pumikit. And taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos. Simbolo na kinikilala natin siya bilang ating Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala akong magagawa. Para iligtas, ayusin, o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako. Patawarin. At linisin. Sa lahat-lahat. Ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito. Binubuksan ko sa iyo. Ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita. Bilang aking Diyos. At Panginoon. Tagapagligtas. Ng aking buhay. Salamat po. Sa pagpapatawad mo. At pagliligtas mo. Sa akin. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot na kapikit. Pwede nyo na ibaba inyong mga kamay. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. I pray, Lord, na ikaw ang patuloy na kumausap sa puso nila. Kung ano man yung dahilan, bakit sila nandirito. Kung ano man yung mga bitbit nila ngayon, alam mo lahat yan. Hindi nagkamali sila sa pagpunta dito, Panginoon. Pinlano mo ito. Meron kang magandang layunin sa kanila. Kaya ang dalangin ko mula ngayon, Panginoon, makilala ka pa nila ng lubusan at itong pagpunta nila dito, hindi ito ang huli. Ito ang simula ng marami pang araw ng linggo na pupunta sila rito para makilala ka pa nila ng husto. Pagpalain mo po sila. At sa lahat na nandirito ngayon, hayaan mo, Diyos, na yung blessing mo that make us rich and you don't add sorrow with it. Lahat kami makaranas nito, Panginoon. Dahil kalooban mo to sa iyong mga anak. Ikaw na Diyos namin, Ama, mayaman, may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Lord, hindi mo kalooban na maghirap ang iyong mga anak. Kaya dahil gusto mo kaming mabless, gusto mong matutunan at malaman namin ano ang dapat naming gawin. Natutunan na namin na ikaw ang sentro, ikaw ang dapat unahin sa lahat ng bagay. Pangalawa, Panginoon, matuto kaming maging generous, magbigay. Hayaan mo, Diyos, ma-apply namin ito. Salamat, Lord. Pagpalain mo kami sa buong linggong ito as we obey and as we pursue, Lord, na magawa namin lahat ng gusto mong ipagawa sa amin. Maranasan namin ang breakthrough sa negosyo, sa trabaho, more sales, more contracts,
more buyers, more clients, Panginoon, promotion para sa mga nagtatrabaho. At protection din sa bawat isa, lalo sa mga may sakit, Panginoon. We rebuke all works of the enemy, every sickness and diseases na nagnanakaw, Panginoon, ng blessing mo sa pamamagitan ng pambili ng mga gamot at pagpapadoktor. Winawasak namin lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay, sa aming katawan, spirito at kaluluwa. Salamat, Lord. We speak your blessing for all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay po, God bless you.